Sa gitna pa rin po nitong kalituhan ng iba at kawalan po ng kaalaman dito po sa party list election na ito. Ako palagay ko, really, kinakailangan pagtulungan po natin to, no? Ng COMELEC lalo na yung pong information dissemination kung ano ho bang uri ng species itong party list na ito. Dahil tayo po mga kapatid ay eto muna tutunghay sa naging resulta po ng party list election. So far po sa pag-aaral po ng ating pong Chief Elections Analyst kung sino po ang mga party list groups ngayon na maaari makakuha po ng seat ng pwesto sa Kongreso. Pwede ba, Sir Edson, sandali lang, mabilis lang ito para lang natin maintindihan muna ito hong party list election na ito. Para ho, mas maunawaan po lamang ninyo, ha? Dahil nga po sa batas, ang pinanggagalingan po nito sa ligang batas. Sa ating pong konstitusyon mismo, no? Alright? Dito mga kapatid, nakalagay po mismo sa ilalim po ng Artikulo 6, no? Alright? Minamanduhan po ang Kongreso na bumuo ng batas concerning po sa party list representatives in Congress. Ang sabi nga po dito mga kapatid, alright, ang sabi po nila dito, no? Section 5, sa ilalim po ng numero 1, the House of Representatives shall be composed of not more than 250 members unless otherwise fixed by law, who shall be elected from legislative districts apportioned among the provinces, cities, and the Metropolitan Manila area in accordance with the number of their respective inhabitants, and on the basis of a uniform and progressive ratio, and those who, as provided by law, shall be elected through a party list system of registered national, regional, and sectoral parties or organizations. Ito po yun. So ngayon mga kapatid, nabuo po itong party list law. Alright, sige. Sino ho ba ang pwede dito? Sabi nga dito mga kapatid, pwede po yung mga rehistradong national o regional organizations. Ano po ito? Yung pong mga pate doon sa enabling law nito mga kapatid, sa enabling law mismo sinasabi, pwede ang political parties, pwede rin po yung mga regional representation, at pwede rin po yung sectoral representatives, anuman pong advokasya nila para doon sa mga tinatawag na marginalized sector. From the labor, peasant, urban poor, indigenous cultural communities, women, youth, and such other sector as may be provided by law. Alright. Sige. So, mga kapatid, ngayon, kailangan makakuha ka ng 2% man lamang, minimum 2% of the total number of votes cast in the party list. Yan ang ating pong kukunin ngayon kay Edson. Ngayon, maximum ka ng 3 upuan. Bawat 2%, isang upuan. Alright? So, maximum 3 seats. So, kapag nakakuha ka ng 6% or more, maximum 3 seats. So, correspondingly yan, 2%. Pero ang Supreme Court, mga kapatid, despite the enabling law, nung una po kasi, kakaunti lang ang nakaka 2%. So dahil daw po kinakailangan tugunan yung diwa intent of the Constitution na mabuo yung pong representasyon ng mga binabanggit kong sektor, kahit na po hindi nakakuha ng 2%, baby girl, lahat po ng pasok doon sa allocated 20%, that's 63 seats in the House, mabibigyan ng upuan, padamihan na lang ng boto. Yun. Right? Kahit walang 2%. Kahit walang 2%. Kailangan punuin yung 63 Sige. seats. So, si Edson po ay ating kasama ngayon sa ating programa. So, Edson, maganda umaga, Edson. Ano po, Ma'am Ted, Chicha. Good morning. At ang ating visuals kay Edson, please.
para natin siya makita ang Yun. kanyang kagandahang lalaki this morning. Sigurado ako, sana nakatulog ka na, Edson. Ito muna. Edson, pwede ba ang ating simulan na sa usapan, yung base natin, ano ba ang total number of votes cast in the party list para mo makuha na yung binabanggit natin na 2% minimum dapat and then yung hanggang sa 3 seats na makakakuha. Go ahead. Ano, Ted, yung total nga na boto ay nasa 41 million. So kung titingnan natin sa 41 million, ang akbayan ay nakakuha ng 2.75 million votes. So kung 2.75 million out of the 41 Kasi nagkasakit siya, hindi ako napunta sa Cebu, so he went here. So tama sinabi mong bridge down. Edson. And then, ano nga po ba yun? May isa pang Okay, pause kumpanya. muna. Hello. Opo, dali lang ha. Edson, dali ha. May pumasok na audio. Oo. May nag-uusap. Hello, party line. Pakibaba, please. May party line tayo, pumasok. Balikan po natin maya-mayang kaunti si Yung Edson other show Guido. yung pumapasok. Other Sandali show. lang, oo. Si Ma'am Cathy. Okay, Sige. sandali lang ha. Mukha talagang kami minumulto kanina pang umaga dito. Eh naku, malapit na matapos na programa natin. Hindi Meron pa tayong pa. happy hour ha. Hindi may Oo. happy hour tayo eh. Oo, pero Hindi sige pa pwede bumalik na lang dito si Edson? para dito siya mag-explain. Akit natin yung TV. Hindi kasi baka namang we make things complicated. You know what I'm saying? I know what you're saying. Pero sige, tignan natin muli. Pakiayos mo nga ito, please. Tignan Kasi si natin. Edson, ginising pa natin ng maaga eh. True. Para lang dito. Okay. Balikan natin si Edson. Edson? Ted? Okay, sige. So, sorry ha, kasi may pumapasok sa iyo, sa iyong linya. I hope hindi to... Ay, nako. Sige po. Thank you very much. 924. Go ahead, Edson. Kamo, ang total number of votes cast in the party list ay 41 million. Go ahead. Opo, so nasa 41 million. So kung titingnan natin, itong akbayan with 2.75 million votes, out of the 41 million total party list votes, 6.71%. So kung titingnan natin ang mga sunod-sunod sa listahan, ang Duterte Youth ay pumapangalawa with 5.61%, Tingog with 4.36%, 4Ps with 3.50%, at CIS with 2.98%, Ako Bicol with 2.59%. So tama po kayo, Manong Ted, no? So kung titingnan natin, 6 na parties ang nakakuha nung sinasabi nyo pong 2% na threshold kung saan ginagarantiya na meron na silang at least 1 seat. Dahil yung pang-pitong pwesto, yung Uswag Ilonggo, nakakuha lamang ng 1.88%. So hindi yan nakuha yung required 2%. So kung babalikan natin, itong 6 na party lists na to, meron ng guaranteed 1 seat. So yung sinabi nyo po kanina, Manong Ted, na merong 63 total seats for party lists, babawasan na natin ng 6 dahil sa nakuha nung 6 na party list na guaranteed seat dahil nga naabot nila yung 2% threshold. So we will now be left with 57 remaining seats. So sa 57 na yan, para ating makuha kung ilang additional seats ang makukuha ng bawat party list itong 6 na nakapasok na sa 2% threshold, i-multiply natin itong 57 dun sa kanilang vote percentage. So kunwari, dito 57 multiplied by 6.71% na nakuha ng akbayan, then that is equal to 3.8. So ibig sabihin, meron na silang 1 seat na guaranteed dahil nga doon sa 2% threshold nakuha nila, and that's an additional 3.8. So disregarding the decimal, that is 3 additional seats. So theoretically, 1 plus 3, they get 4 total seats. Pero alam naman natin sa batas, kada party list, nasabi niyo po ito kanina, Manong Ted, may maximum lamang na 3 pwesto. So kahit 4 ito sa computation, they will only get a total of 3 seats. Ngayon, sa Duterte Youth, yung 5.61%, i-multiply natin dito sa 57 remaining seats, that is equal to 3.2. So again, disregarding the decimal, they get 3 additional seats plus the 1 guaranteed, so 4 din ang alang makuha. Pero again, meron tayong limit na 3 total seats lang kada party list, so they will also get a total of 3 seats. Now for Tingog, ulitin po natin yung computation, ganun lang. Yung ratio nila, multiply natin dun sa 57 remaining seats. So 57 times 4.36%, that is equal to 2.5. So disregarding the decimal, they get 2 additional seats. I-add natin yung 1 guaranteed seat nila kanina. So 1 plus 2 equals 3.
So itong tatlong party list na to are able to get the maximum allowable seat na tatlo. Now, for 4Ps, itong 3.50%, pag multiply natin sa 57, that is actually 1.995. So if we disregard the decimal, that's 1 additional seat. So 1 na guaranteed plus 1 additional, they get a total of 2 party list seats. No? And then at CIS, 2.98 times 57, that's 1.7. Yung ako Bicol na 2.59% times 57, that's 1.5. So we would see that at CIS has 1 guaranteed seat dahil nalagpasan din 2% threshold, 1 plus 1, they get a total of 2 seats. At ganoon din ang ako Bicol for total of 2 seats. So muli, balikan lang natin quickly, no? Akbayan, Duterte Youth, Tingog, all 3 get a maximum of 3 seats. Samantala yung 4Ps at CIS, ako Bicol, they each get the 2 total seats. So kung bibilangin natin dito, that's 3, 6, 9, 11, 13, 15. So meron na tayong 15 total seats na nakuha nitong 6 na party list. So paano natin pupunuin yung natitirang, so 63 minus 15, we now have 48 remaining seats. So paano natin mapupuno yung 48 remaining seats? And babalikan natin itong ating rankings. So number 7 is Juan Ilonggo, they will get 1 seat. So ibig sabihin, yung 48 seats na yan, from number 7 to number 54. So the party list na nandun sa mga nakakuha ng pinakamaraming boto from number 7 to 54 dahil nga meron tayong 48 seats pa. So tingnan lang natin, mabilisan, no? What are these party lists? It's Uswan Ilonggo, Solid North Party, Trabaho, SIBAC, PPP, Senior Citizens. Muli, lahat ng to na minimension ko ay isang pwesto. So Malasakit at Bayanihan, ML, FPJ Bayan, Panday Bayanihan, United Senior Citizens, 4K, Co-op Natco, LPGMA, Ako Bisaya, CWS, AGA, Pinoy Workers, Asenso Pinoy, Agimat, Sagip, PGP, One Rider, GP, galing sa puso, Kamanggagawa, Kamalayan, Alona, Bicol Saro, Act Teachers, One Co-op, Pusug, Tausug, KM ngayon na, BH, Bagong Henerasyon, Abamir, Kabataan, TUCP, Magbumbungkid, One Tahanan, APEC, Ako Ilocano Ako, Manila Teachers, Nanay, SSS, GSIS Pensionado, Dumper, PPBA, Abang Lingkod, Kapuso, PM, Pusong Pinoy, Suerte, and PhilReca. So nandito nga sa number 54 ang ating cut-off. So for the final spot, nakuha ito ni PhilReca at ang lamang niya sa Gabriela is around 2,600 votes. At yung swerte nga ay swerte rin. Nakapasok, no, sa number 53 spot. So ganun nga, from the top 6, they get more than 1 seat. At yung top 3 nga, nakakuha pa nga ng 3 total seats. So that's Akbayan, Duterte Youth, and then Tingog. Yung 4Ps, CIS at Ako Bicol, they get 2 seats. And then yung number 7 hanggang number 54, they get 1 seat each. Alright, ganito, no? Mas maganda rin nga ngayon, meron lamang tayong maiksi na mga paalaala, Edson. Babalikan ka namin doon naman sa punto ng saan nanggaling ang mga boto nitong party list organizations, no? Para na natin maintindihan. Kasi nga, ditong nangunguna ngayon na Akbayan, nung last election po, Edson, as you also siguro know, no? Sa ngayon, sila yung supposed to be po pinakadulo. Kumbaga sila itong before Gabriela. Ngayon, sa ngayon, sino yon? Ano? PhilReca. Ay, PhilReca. Sila ang PhilReca. At Oo. ang last election, ang kanilang nakuha po, mga kapatid, na percentage ay 0.6419. So meron sila isang seat. Okay, meron sila ang pasang-awa, kumbaga. Sila yung dulong-dulo. Okay. Sige. So ngayon mga kapatid, no, ito pong itong number 1 Akbayan, ang kanila pong rehistro ay isang political party.
si Jose Chel Jokno, si Percival Sendanya, at saka si Jaime Makiram Ismula, ang kanila pong mga nominado na uupo, tatlo sila no? Sila ay political party. So, understandably, nationwide sila. Yes. Alright. Ngayon, meron pong iba, sectoral. Ito pong Duterte Youth ay sectoral ito. Youth. Yan. For the Alright. youth. Okay. Itong Tingog ay political party. Ito pong 4Ps ay political party. Ito pong ACT-CIS ay sectoral party. Alright, ito po ay representing the oppressed and the abused. Yan sinasabi nila sa kanila pong rehistro sa COMELEC. Ngayon po, gusto natin lang malaman mamaya, itong ilan na mga nagwagi kung saan ba nanggaling ang kanilang mga boto. Kasi nga po, halimbawa din dito, bago tayo mag-break lamang para makuha mo itong ating punto rin, Edson, itong Solid North, no? Itong Solid North. Ito pong Solid North, mga kapatid, na party list. Oo. Ang kanya pong representasyon ay political party. Alright? Ang kanyang incumbent, ang kanya pong nominado, yung first nominee po, ay incumbent congresswoman sa Abra Lone District. Yung kanya pong pangalawa na nominado, yung second nominee. Ito po ay asawa nung kasalukuyang Lapas Mayor. Yes, yung first nominee. Yung second nominee po ay incumbent na konsehal naman sa San Fernando, La Union. Tama. Alright, opo. At ito po, mga kapatid, ay bahagi daw po ng Ortega Political Dynasty. Yung pangatlo, ay si Guillermo Ablan. Ablan po ito, no? Ablan. So ito po, mga kapatid rin, ay isa po daw na negosyante na kumakatawan sa Isnag Builders and Development Corporation, na isa po sa mga kontratista umano ng DPWH. Yan po sinasabi po sa research din ng Kontradaya. Ngayon, mga kapatid, gusto natin malaman bilang halimbawa din saan nanggaling ang boto nito. Kasi nga may mga iba na may mga baluarte na sigurado po na pagkukunan nila ng boto, pero kinakapos sila doon kasi nga hindi ka mananalo hanggat hindi man lang umaabot ng 300,000 boto mo eh. So nagpapalawak po noong sa lalawigan yung sinasabing baluarte. Okay? Sige, so mga kapatid tayo po ay babalik kay Edson para malaman natin saan ba nanggaling ang boto ng ilang pong mga party list groups na ito. Para ho ninyo mas maintindihan, ito pong species na ang tawag po ay party list organization. Edson, gawin natin halimbawa yung Solid North kasi nga marami ito eh. Tsaka yung Agimat, no? Na ngayon sigurado yata na may tig-isang upuan dyan sa Kongreso. Go ahead, Edson. Edson? Can you hear me? Okay, yes. Go ahead, Edson. Can you hear me? Okay. So, pag-usapan natin ng Solid North, no, na ang kanyang nakuhang total, balikan lang natin, is 753,000. So, saan ba yan nakuha ang 753,000? So, kung titingnan natin muna, bago natin i-deep dive mamaya, tingnan muna natin sa regional level. So, kapag sinabing Solid North, inaasahan natin na ang Region 1 o Ilocos Region ay magde-deliver para sa Solid North. And we can see from this chart na ang Solid North nga ang nangunguna sa Ilocos Region with 357,000 votes. So kung nasa 750,000 votes ang nakuha ng Solid North, nakita natin sa chart na ito na 357,000 dyan, yan ang galing sa Ilocos Region. Now, let's go to Cordillera Administrative Region o CAR. Muli, nangunguna dyan ang Solid North na nakakuha ng 222,000 votes. So kung titingnan natin ang Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, nasa 580,000 votes na ang nakuha nila dyan sa dalawang regions na yan. Now, let's go to the provinces. Punta tayo sa mga probinsya para mag-deep dive natin ng mas malinaw kung saan nakuha ng Solid North ang kanilang boto. First is Ilocos Norte, kung saan nakuha nila ang 113,000 votes. Next is Abra, kung saan nakakuha siya ng 121,000 votes. So mas marami pa silang nakuha ang boto sa Abra kaysa sa Ilocos Norte. At sa Abra, actually,
nasa 71% Yun. ng kabuuang boto ng party list sa Abra ay nakuha ng Solid North. Now let's go to La Union. Sa La Union, ay nakakuha yung Solid North ng 92,000 votes. So kanina, dalawang probinsya ngayon, lagpas 100,000. Yung sa La Union, nakakuha sila ng 92,000. So halos 100,000 na rin. So we're now talking about more than 300,000 votes in those three provinces pa lang na Abra, Ilocos Norte, at La Union. Now let's go to Pangasinan. Sa Pangasinan, nakakuha yung Solid North ng 143,000 votes. So muli, yung apat na probinsya na yun, more than 100,000 na. So, and then dito tayo sa mga areas sa Cordillera Administrative Region, sa Mountain Province, nakakuha sila ng 3,000 votes. Okay. Sa Kalinga, nakakuha sila ng 33,000. So dito na pumapasok yung mga a few tens of thousand votes. Alright. Pero dahil ito pa ng base na ilang hundreds of thousands, Okay. Sige. Ilan ang seat ng Solid North? Ang Solid North, hindi po siya nakapasok sa 2% na required, Manong Ted. Nasa 1.84% lang siya, so they get just one seat. Ayan, okay. So one seat lang, pero actually, alam nyo, malaki ang kanya nakuhang boto, no? Kapag pinagsama-sama na lahat, pero meron siyang base Abra, di ba? Opo. Yes, Abra. opo. Kasi nga din nataon na ang first nominee ho nito ay kinatawan ng Abra, right? Dito, pagpupuntahan natin itong listahan nga na ginawa din po ng Kontradaya, right? Yes, opo. Ngayon, maliban po dito mga kapatid, ano po, sa Solid North nga bilang ehemplo na para makakuha ka kayo ng assurance na makakuha ka man lamang ng isang upuan, hindi kasi kakayanin kung doon lang sa probinsya mo. Kaya kinakailangan magpalawak ka ng base. Maganda rin dito yung Tingog na ngayon, 3 ang upuan. Yung Tingog kasi, Tingog Sinirangan yan, Eastern Visayas yan. Alright, ang kanya pong kasalukuyan kinatawan dito ay itong Mrs. ni Speaker, right? Pero Yes. ngayon po ang uupo dito ay I think, no? Dito sa ating hawak. Yes, anak na po ni Speaker base dito sa mga datos na nakikita po natin ngayon. Ang Alright. uupo dito sa Tingog ay si Andrew Romualdez, the son of the Speaker Martin Romualdez. Okay, sige. And then 3 ang upuan na ito. Ang Tingog, ay isang political party. Hango po naman sa kanila pong rehistro umano dito nga sa COMELEC. Sige, so saan nang galing? Nako, uubusin ang ating oras dito. Ang daming interesado po. May mga nagtatanong nga dito, particular doon sa mga party list, pati yung agimat, na malamang ang base po ay Cavite. Sige, ito na lang Tingog muna, panghuli ito. Kasi nga 9:45 na. Edson? Sa Tingog po, meron din sila nakuhang total na 1.8 million votes. At kung titingnan nga natin sa regional level, sa Region 8 nga, no? O Eastern Visayas, kung saan nasaan ang Leyte, nakakuha na sila ng 791,000 votes. So, kung mapapansin po ninyo, no, mga kapatid, yung kanina pinag-usapan natin yung Solid North na party list, 753,000 votes ang kanyang nakuha. Pero itong Tingog, pagdating pa lang dito sa isang region, no, they were already able to get more than the total votes of Solid North. So dyan po pumapasok yung sinasabi ni Manong Ted na kapag talagang gusto mong makakuha ng multiple seats, talagang hindi lang sa regional base sa isang baluarte, but you have to expand a bit in the national level. Pero dito sa base ng Tingog, nakakuha na sila ng 790,000. Okay, now let's go to Region 7 o Central Visayas. Ang Tingog nakakuha doon ng 128,000 votes. Now let's do a deep dive sa kanilang heat map. Makikita natin dito. Let's go to the provincial level. Ito nga, no, kapatid. Again, we go to Leyte. Sa Leyte, nakakuha sila ng 414,000 votes. Kung saan sila nangunguna dyan, no? Kung mapapansin niyo mga kapatid, yung number 2 na Duterte, yung medyo malayo, with just 50,000 votes. Also, tingnan natin ang Samar. Ang Samar, nakakuha ang Tingog ng additional 150,000 votes. And then we look at Northern Samar, nakakuha sila dyan ng 81,000 votes. And then sa Eastern Samar, an additional 57,000 votes. So napakaraming boto dito sa Eastern Visayas.
Now, we can also look at Cebu, kung saan nakakuha ang tingog ng 124,000 votes. So mapapansin natin dito sa may Visayas, dyan sila nakakuha ng kanilang mga boto. No? So we're talking about Eastern Visayas and then Cebu. Ayan, sige. So, yun nga po ang prinsipyo ho dito, ano po, doon sa sinasabi nga na hindi kakayanin kung ikay aasa lamang sa iisang distrito o dalawang distrito sa isang lalawigan para ka makasiguro na mas malawak ang iyong base ng boto mo, magpapalawak ka talaga ng lugar kung saan ka magko-concentrate ng iyong campaign and ang iyong mga ginagawa para makakuha ng boto. Paano ba yan, Edson? Mag-aalas 10 na. Ang dami pang nagtatanong dito, pwede ba tong bukas tayo ulit? Nakakahiya naman kay Edson. Hindi mo naman binabayaran yan, Chacha. Libre naman ito. Kasi ang dami pa nakatutok at daming pinapatanong. Kagaya nga sinasabi mo kanina, halimbawa yung Agimat, sa Cavite ba nila nakuha ang boto nila? Kasi nakikita ko ang dami din nilang tarpaulin sa Quiapo. Baka! Tignan natin. Kita ko kasi ang dami rin nilang tarpaulin sa Antipolo. So baka marami rin sila nakuha doon sa Rizal. Anyway, Edson, pwede ba natin itong ipagpatuloy lang sana? Hindi kami nagdedemanda. Oo, kung sakasakali lang kasi baka marami ka ng appointment kasi alam kong... Pwede ba namin siya hiramin kay MVP? Oo. Edson, so pwede ba ipagpatuloy natin to? Sige po. Pero bukas na yon. Okay lang? Opo. Ang bait nitong batang ito. Si Edson, mga kapatid, The genius. Opo, si Edson, mga kapatid, baka lang po hindi nyo ho alam. Ito kasi napaka-simple po nitong batang ito itong si Edson. Siya po, mga kapatid, ay master's degree in economics po sa UP Diliman. Wow, PhD. May PhD meron po siya ngayong PhD na na inaaral. Yes, dyan sa Pero UP. siya po ay naging data analyst din po ng World Bank mismo. Oo. Okay. Siya din po ay naging head po ng news data analytics po ng ABS-CBN bago po siya makuha nga po dito po sa ating himpilan at sa MVP Group of Companies na po. At siya din po, mga kapatid, ay nakapagtrabaho na rin po sa ilang pang mga kumpanya kung saan po ang kanya pangunahin pong trabaho ay to analyze data. Alright, so Edson, may sawa ka na ba? Wala pa po. Ayan sinasabi ko Pwede ka, doon matutulungan ko siya. Can you analyze your love life? Hindi, joke lang. Edson, pwede ba tayo bukas ulit, pagpatuloy lang natin to, particular lang yung mga base nga, no? Para lang maaral natin ito nga nagiging gawi ngayon, itong mga party list groups na ito. Edson? Pwede po, Manong Ted. It's an honor to join you on your show po. Okay, sige. So ngayon, ililipat ka namin dito na sa studio. Dito ka na mismo sa harap ni Manong Ted. Para malinaw dadali namin yung TV mo diskusyon. dito. At ang ating diskusyon na for radio practically, para mas maganda ang ating paliwanagan. Salamat, Edson, ha? Salamat din po, Manong Ted, DJ Chacha. Thanks for having me. Opo, thank you you so much. See you tomorrow. Sige. Edson Okay. Guido, the genius Edson. Sige, ito na Maraming muna salamat. para ho natin